mga kongresista na hindi makaapekto sa kanilang trabaho ang labanan ni Quezon Province Representative Danilo Suarez at Ifugao Representative Teddy Bagilat Jr. sa pagka-minority floor leader. Nagbabalik si Julius Disambor. Maaari naman siguro magsalita na yung tunay na minority floor leader. Ako yung nagpapasalamat at karamihan sa inyo, kinilala ninyo akong minority floor leader kahit 2 araw lang. No? Pero sana ituloy nyo na. Ang pambungad na pagbati na iyan ni Ifugao Representative Teddy Bagilat Jr. ang magpapakita ng kanilang paninindigang siya ang dapat kilalaning minority floor leader at hindi si Quezon Representative Danilo Suarez. Ipinahayag na din ng kampo ni Bagilat kasama ang 8 mambabatas na sumusuporta sa kanya na maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Malinaw daw kasing si Bagilat ang dapat ituring na minority floor leader dahil nakakuha ito ng 8 boto kumpara sa 7 boto for speakership ni Representative Suarez na tradisyon sa Kamara na ang runner-up sa speaker contest ang magiging minority leader. Ang nangyari kanina, nag-special election. Flying voters. Yung mga nag-abstain. And you please check the records of these people. Please check their party affiliation. Lahat yan allies of the majority. Pangunahing kinwestiyon ni Lagman, Bagilat at Erice ang ginawang botohan ni Suarez. Dito ay iginiit nilang mga independent candidate ang mga mambabatas na nagpatawag ng botohan dahil hindi din daw sila sumulat sa kampo ni Bagilat na nais nilang umanib sa minority group. Ang pag-abstain din daw ng mga mambabatas na nasa kampo ni Suarez noong nagbobotohan sa pagka-House Speaker ay maikukonsiderang independent members of the House. Sa totoo lang, syempre meron tayong mga agam-agam, mga self-doubts, pero inisip ko naman na para sa bayan ito no? It is, courage is conquering your fears and doing what is right. Wala din daw nakikitang epekto sa trabaho bilang mga mambabatas si Caloocan 2nd District Representative Edgardo Erice ang pag-issue sa pagkakaroon ng leader minorya na kung saan 2 kampo ang nakiklaim nito. Ito na din ang ikalawang pagkakataong magkakaroon ng independent minority sa Kongreso. Sabi nga namin, kanila yung silya dahil sila nare-recognize ng majority sa kanila yung opisina. Pero sa amin yung totoong trabaho ng pagiging fiscalizer o minority, pagbibigay ng checks sa mga proposals, sa mga legislation na papanukala ng majority. At tila daw kaiba ang mga pangyayaring ito noong nakaraang Kongreso na tanging si Representative Ronnie Zamora lamang ang itinalagang minority leader matapos hindi magwagi kay dating House Speaker Sonny Belmonte at katunggali nitong si Representative Martin Romualdez. Mula dito sa Kamara de Representantes para sa PTV News, Julius Disamburon. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.